ma-action. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ma-action ang church. Ma-action. Amen. Praise the Lord. Welcome po sa mga first-timers po rito. Meron po tayong tatlong first-timers. Praise the Lord. Taas po ang kamay ng first time lang nakadalo sa gawain. May 2 lalaki, may 1 babae. Mga brothers and sisters, lapitan nyo sila mamaya and just let them feel the welcome atmosphere of the church. Amen. Kapag bagong mukha, ibig sabihin bago yan. Amen. Atin pong kilalanin. Amen. And hindi aksidente na nandito ka sa church. Kakatagpuin ka ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Woo! Praise the Lord! Napakabuti po ng Panginoon. Let's just recap ang ating pong topic last week. Ano po yung topic natin last week? Kung hindi nyo naalala yung topic last week, siguro naman na LSS kayo dun sa kanta natin. O, di ba? Sino na LSS dun sa kanta ng Friday? Abay, ako'y nagmamaneho, lagi kong kinakanta. Sino na naalala yung kanta natin ng Friday? Imagine Me Without You. Alam nyo, buong linggo, play ako ng play. Hindi dahil ako ang kumakanta, kundi play ako ng play kasi that's my parang theme song kay Lord. Amen. Praise the Lord. Sino nakakaalam nung kanta? Sino hindi nakaalam nung kanta? O, diba? Imagine me without you. Wala ako sa tono. Imagine me without you. Ibig sabihin, nasaan ako kung wala ka, Panginoon? And nagkaroon kami ng recall sa Sitra. O, bida na naman. Mga Sitra. Mga nanonood dyan, mga Sitra, bida na naman kayo. Sabi ko, imagine nyo ang buhay nyo kung wala kayo kay Kristo. Kung wala itong Bible study na to, di bumalik na naman kami sa recall na kung wala si Sister Jen na nag-establish ng Sitra Bible Study. Siya po yung nag-umpisa noon. Tapos, nung manganganak na siya kay Samsam, pinasa niya na sa akin. So yun, nagkaroon ng matinding revolutionary, 2021 ba yun nung nag-start kami? Ewan ko ano ba, ilang taon na ba si Samsam? 2021, nag-start ang Sitra. Alam niyo po ba, just story, hindi exaggerated. Kung alam niyo ang Sitra nung yung dating bahay sa Sitra, madilim yung kalsada doon. Halos hindi ko nakikita pag nagmamaneho ako. Tapos sabi ko, umiiyak ako, Lord, kung hindi ko lang mahal ang mga taong ito. Kasi sa gabi, pag nagda-drive ako, mag-isa na lang ako uuwi, minsan alas 10 na. Pero yung papunta at pabalik, madilim yung daan. So sabi ko, umiiyak ako, Lord, paliwanagin mo tong daan na to kasi delikado, parang accident prone yung area na yun kasi madilim. Lagi kong pinagpipray yun na magkaliwanag. Nilipat ni Lord yung accommodation nila sa mas maganda-gandang lugar kung saan I could drive ng maayos, highway. Malayo pa din, dadaan ka sa 2 sementeryo. Yung gabi ka na, mag-isa ka na, tapos sementeryo sa left, sementeryo sa right. Dadaan ka, wala kang choice unless mag-highway ka para iwasan mo sementeryo. At some point, iniiwasan ko yung sementeryo. Pero sabi ko, bakit ako matatakot? Sabi ko nga doon sa sementeryo, Ezekiel chapter 37, speak to the dry bones. Arise! Parang ganon. Sabi ko, alam nyo, nangingiti na lang ako pagka naalala ko yon. But then, look at how they are now. Diba? O, sila na yung nag-accompany sa akin. May organista. Amen. May singers sa likuran ko na mas kuha nila yung kanta kaysa sa akin. Alam mo yun, nakaka-bless na kung hindi nakilala ni Lord, yung 2 doon na hospital, yung nag-hospital visit tayo at hindi nila na-meet tayong grupo sa hospital, hindi na-establish yung Bible study na yon. At yung Bible study na yon, marami pong kaluluwang na idagdag. Puro hindi mga Christian yung mga nandun sa bahay na yon, na born again na lang sila because of the Bible study. At ngayon, ilan na sa kanila nagpa-water baptize, ngayon nag-worship na sila, nagli-lead na rin. Nakaka-bless. Yun lang ang Bible study ko na may praise and worship. At yung Bible study ko na yon, may gitarista ka pa. Minsan by schedule pa sila dahil magaling na. Ilan silang gitarista, minsan yung isa si Johnny, si Rosemary magigitara, mamaya si Mary Ann magigitara, mamaya ilan sila?
Ngayon may organ na rin si Nerissa kasi sinabi niya, Sir, gusto kong bumili ng organ. Aba, si Sir supportive. Si Sir nakakita sa online ng naka-sale na organ, yun na lang ang binili, mas mura. Oh, di ba? Meron kaming organ at gitara sa Sitra. Sabi ko nga, church na kami sa Sitra. Amen. Glory to God. Imagine Sitra without God. Sabi na every Friday baka nasa city center, kung saan-saan na sila. But praise the Lord. Amen. Kapag na-encounter mo si Lord, binabago ka niya. Amen. Yung dating ikaw, hindi na ikaw yon. Amen. Goodbye na sa dati mong pagkatao. Amen po ba? Sino nakakaintindi? May nabago na ba sa'yo, kapatid? Mula nung nakakilala ka kay Lord, may makikita ka naman something has changed. Di ba, Sister Connie? Something has changed. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sino ang binago ni Lord? And masasabi mo, salamat, Panginoon, nakilala kita. Amen. Saan ka dadamputin kung wala si Lord sa buhay mo? Oh no, Friday, nasaan ka? Wala ka sa church. Di ba, Ate Leonor? Pag hindi mo nakilala si Lord, si Ate Leonor nakaka-bless Every Friday nandito mula nung, alam niyo yun, alam ko may tao sa likuran ko lagi sa upuan ko. Nandyan sila lagi. Bakit? Kasi nagkaroon na siya ng desire na every Friday nasa church. Amen. Kahit dapat may mga part-time pero nandito pa rin. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa ginawa mo, ginagawa mo, at gagawin pa sa buhay namin kasama ka. Amen. Mark 26:41, diretso na tayo. Ang haba ng introduction ko. Basahin po natin, watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. This is the word of God dun sa kanyang 3 disciple na isinama niya sa mountain na magpipray siya sa Gethsemane, sa Garden of Gethsemane. Alam niya na papako na siya sa krus. So, magpipray muna siya kasi alam niya napakahirap yung dadanasin niya na mapapako siya sa krus. So, siya po ay nagpipray sa Garden of Gethsemane. We had the opportunity to visit this place, Garden of Gethsemane, nung nasa Israel po kami. And alam mo yon, yung feeling that he was so anguished na mananalangin siya dahil sabi niya, Lord, kung pwede lang, na wag ko nang daanan itong bagay na to. Wag ko nang, kumbaga hindi ko na inumin ang sorrow o ang cup, bitter cup na to. Pero let your will, not my will be done. Even Jesus Christ himself, nagpray siya, hindi yung gusto ko, kundi yung gusto mo. Kasi kung gusto ni Jesus, wag na lang wag na siyang mapako sa krus ng Kalbaryo. Nasa flesh din siya sobrang painful yung dadanasin niya na ipapako siya sa krus ng Kalbaryo. Wala siyang kasalanan, ikaw at ako ang may kasalanan, ipapako sa krus. So siya mismo ayaw niyang daanan. Pero dadaanan niya yon dahil sa'yo at sa akin. Tapos yung isinama niyang PJJ niya, Peter, James, and John, isinama niya sila, tinutulugan si Jesus habang siya ay umiiyak at nakikipag-usap sa Panginoon in an intimacy na talaga naman yung kanyang dugo parang yung sweat of blood. Kasi parang pumutok yung kaisip. Sino sa inyo na matindi kong mag-isip? Yung sa tindi ng isip mo, parang puputok yung litid mo sa sobrang ang sakit ng kakaisip mo. Pero iba yung pinagdaanan ni Jesus. Talagang, kumbaga, they said sweat of blood. Parang puputok yung iyong mga anong tawag dito, mga ugat-ugat mo sa kakaisip na hindi mo maubos maisip, dadaanan mo. Alam niya, kumbaga nararamdaman niya, nagpe-pray pa lang siya, nararamdaman niya kung gaano kasakit yung kanyang dadanasin. Na kung pwede lang hindi niya nadanasin. Kung pwede lang, alam mo yun, yung parang mag-take ka ng sleeping pill tapos na, hindi, dadaanan niya. So alam niyo, he was there in agony, praying to God. At pagbalik niya, yung kanyang isinamang PJJ niya, dun sa feet of the, sabi niya, bakit tulog kayo? Bakit natutulog kayo? Nasa point na dapat sana sinasamahan nila sa panalangin si Jesus Christ. Kasi hirap na hirap si Jesus Christ. Naturing ang circle of 12 disciples. Doon sa 12 na yon, meron siyang special 3. At ang 3 niya na yun is Peter, James, and John.
PJJ ang tawag doon. Yung kanyang PJJ, tinulugan pa siya. Nagkakaintindihan tayo? So sabi ni Jesus Christ, nung binalikan niya sila, watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Totoo naman, siguro, wee hours, kasarapan ng tulog, hindi naman nila nararamdaman yung nararamdaman ni Jesus Christ. Abay, aantukin ka, di ba? So naantok sila, tao lang. Pero alam nyo, this is the reminder, watch and pray. And so that you enter into temptation. Kumbaga, para hindi kayo matukso. The spirit is indeed is willing, but the flesh is weak. Totoo, laging naglalaban, laging may tug of war. Ang spirit at ang flesh. Sino laging nananalo sa'yo? Spirit or flesh? Kung nandito ka, praise the Lord, nanalo ang spirit ngayon. Pero yung flesh mo gustong magpahinga, gustong itulog. Puyat ako kagabi, hindi nga ako nakatulog eh. Madaling araw na ako nakauwi. Pero nandito ka, kapatid. Tingnan mo nga yung katabi mo. May pinagdaanan yan bago dumating dito. May pinagdaanan ng tug of war. Ayokong mag-church. Pero, praise the Lord, wala kang choice, ikaw ay anak lang. Yung nanay mo mag-church, isasama ka ng nanay mo. O kaya asawa ka, at sabing gano'n ng asawa mo, mag-church tayo. Tinatamad ako. Mag-church tayo, sabi ng asawa mo, praise the Lord, sa asawa mong nag-encourage sa'yo na mag-church. Amen. The spirit is willing, but the flesh is weak. Lagi na lang ang flesh natin ay kalaban natin. Bakit? Kasi may mga gustong gawin ng spirito mo. May longing ang spirito mo. And your spirit longs for the presence of God. Pero yung flesh mo ay nangunguna sa'yo minsan. Wala dito yon. Amen. Kasi nandito ka eh. Amen. Nandito ka, you overcame the flesh. Praise the Lord. Kaya tapikin mo yung kata, praise God, nandito ka. Praise God, nandito ka. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Kung ikaw man ay may pinagdaanan, kaya wala ka dito ng mga nakaraang Friday, we still love you. And we pray na nagpapatuloy tayo sa Panginoon. Kung hindi man kayo naka-attend physically, maaring nasa online kayo. Amen. So kapag nasa online naman kayo, mag-amen kayo dyan. Magsalita kayo dyan, magparamdam kayo. Kasi nakabukas yung telepono ko habang nagpipreach ako, nakikita ko din yung mga nag-amen dyan. Amen. So let's just pray na kahit na nandun lang kayo sa online, maramdaman nyo din yung nararamdaman namin dito sa physical. Amen. Ephesians 6:10-18, basahin po natin. Sabay-sabay po tayo. Amen. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Wag muna tayong kakabila. Dito muna tayo, and then mamaya yung kabila. Sabi niya, be strong in the Lord and in the power of His might. Magpakalakas tayo sa Panginoon and in the power of His might. Amen. Wag kang manghihina. Sabi mo sa katabi mo, wag kang manghihina. Wag kang manghihina. Wag kang manghihina. Wag kang panghinaan ng loob. Wag kang manghihina. Amen. This is the word of God. Sino nanghihina? Makinig kayo maigi sa mga nanghihina. Ito para sa'yo. Be strong, my brethren. Be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God. Makinig kayo. Ang Kristiyano may labanang kakaharapin. Bakit? Bakit ano ang binigay ni Lord? Armor of God. Ibig sabihin, bakit ka magsusuot ng armor of God? Sasayaw ka lang? Or because there is a battle that is going on? Boses ko yun. Praise the Lord. Amen. So, be strong in the Lord. Bakit? Meron kang gagawin. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. May labanang nagaganap. May demonyo na hindi nakyukyutan sa'yo. Ang demonyo galit sa'yo. But you have to put on the whole armor of God. Amen.
May labanang nagaganap eh. For we do not wrestle against flesh and blood. Hindi mo kalaban yung katabi mo. Hindi mo kalaban yung asawa mo. Hindi mo kalaban yung mga mahal mo sa buhay na kontrabida sa buhay mo. Hindi sila ang kalaban. Ang kalaban is not flesh and blood, but against principalities, powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Makinig kayo maigi. Whenever I am reading this word, kasi bata pa po ako nakakilala na sa Panginoon. So medyo warfare ang topic na ini-enjoy ko. Gustong-gusto ko yung mga ganito. There are spiritual battle in the spiritual realm. Minsan nakala mo kalaban mo. So ikaw, ang labanan mo, ang binoboxing mo yung naka-level mo, pero ang kalaban mo nandito. And he's trying to manipulate your life. He's trying to manipulate people around your life na minsan nakala mo kayo nag-aaway. Bakit kami mag-asawa lagi away ng away? Walang kapayapaan sa tahanan. Hindi ang kalaban mo yung flesh and blood. Mahalin mo yan. Ang kalaban mo, demonyo na trying to destroy relationships, trying to destroy the unity of the church. Ang kalaban natin, hindi flesh and blood. Ayoko nang umattend dun sa church kasi nandun si sister. Kumukulo ang dugo ko sa kanya. Rebuke that spirit because that is not the person na kalaban mo. Ang kalaban mo, spiritual forces na ini-steer ka because nakikita niya you are a threat to the enemy. Meron kang gift sa buhay mo na binigay si Lord na kapag ka hindi napigilan, sasabog ka, you will give headache to the enemy. So ayaw ni Satan na mag-arise ka. Ayaw ni Satan na makita mo yung calling mo. Kasi pag nakita mo yung calling mo, you are a big threat to the enemy and gagawin niya lahat para ma-stop ka sa paglilingkod sa Panginoon. Do you hear me, church? Do you identify yourself? Nakikita mo ba ang kalaban mo? Hindi yung katabi mo, hindi asawa mo, hindi yung kapatiran sa church, ang kalaban mo si Satan. Amen po ba? And sabi niya ganun dito, against principalities, against powers. Ibig sabihin, may power po tayo galing sa Panginoon, pero may power din ng kaaway. Lesser nga lang ang power niya. Mas malakas ang power natin na galing sa Panginoon. Pero kapag hindi mo na-identify yung power na meron ka, lagi kang talunan. Kasi akala mo, mas makapangyarihan ng kaaway. Sabi mo na, naisahan na naman ako ng demonyo. Nabugbog sarado na naman ako ng demonyo. No way that you will be bugbog sarado ng kaaway. Because greater is the Lord that is in you than Satan that is in this world. So ano ang gagawin natin? Satan, durugin mo sa iyong paanan. In Jesus' name, you have to fight a good fight of faith. Pero hindi ka talunan. You are not, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka talunan. Hindi ka patatalo. May kapangyarihan ka, sabi ng salita ng Diyos, I have given you. Amen. God has given us this power. Amen. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. Amen. At anong kapangyarihan ni Lord? Meron tayo. Sabi niya ganun, I am with you to the very end of the age. Wala kang dapat ikatakot. Kasama mo ang Diyos. Amen. Hallelujah. So sabi ganun dito, put on the whole armor of God. Mamaya isusuot natin yon. Babasahin natin lahat ng armor na yon. Sabi niya ganito, against spiritual host of wickedness in the heavenly places. So as you're driving, pray. Pinagpipray natin itong bansa na to, yung mga spiritual forces na humahawak sa bansang ito, pinagpipray natin, dinudurog natin yan. As I drive, I do prayer drive in Jesus' name. Ikaw na espiritu na kumukubabaw sa bansang Bahrain, winawasak ka namin sa pangalan ni Jesus. Wala kang karapatan sa bansang ito. Itong bansa na to ay para kay Kristo lang. Amen. So gano'n, meron tayong warfare, araw-araw na nagmamaneho ka, ipinagpipray mo ang bansang Bahrain. Amen. Therefore, sabing ganon sa 13, take up the whole armor of God that you may be able to withstand the evil, in the evil day, and having done all, to stand. Amen. So kapag sinuot mo ang baluti ng Diyos, so ang armor of God, you will be able to withstand the evil day. Alam niyo yun?
Now is the evil days. Nakikita nyo talamak. Walang takot ang mga taong gumagawa ng kasamaan. They're infiltrated and influenced by the enemy. Saganang kanila lang, hindi nila gagawin ng masasama. Pero because of the demonic kumukubabaw sa kanila, they're overcome by the enemy. Ginagamit sila ng kaaway, kaya ano nangyayari? Nagiging masama ang mundo. But having done all to stand, kailangan nakatayo ka pa rin. Amen. Nakatayo ka, nakidigma ka na, nadurog na ang demonyo, and you're still standing by the presence of God, by the power of God. Amen. So hindi ka kumbaga sa hindi kayong nandun sa ilalim at si Satan naman ay tinutusok kanya. Hindi ganun yon. Dapat ikaw nakatayo, si Satan tinutusok mo, siya yung talunan. Amen. Verse 14, stand therefore, having girded your waist with truth or belt of truth. So, makinig kayo maigi. Anong isusuot nyo una? Belt of truth. Hindi agad helmet of salvation. Hindi. Belt of truth, which is the word of God. Amen. Having put on the breastplate of righteousness, ito dito yung breastplate of righteousness, yung nilalagay mo dito para pag tinusok ka ng kaaway sa puso mo, hindi matutusok ang puso mo. Amen. Ibig sabihin, imagine niyo yung armor. So, breastplate of righteousness, kayo mabubuhay na sa pamamagitan ng katuwiran ng Panginoon. And having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Ngayon, sandals naman, to preach the gospel, suot mo yung sandals. So, belt of truth, breastplate of righteousness, boots prepared to share the gospel of peace, o ibang term, your feet, having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Pero sandals po yan, gospel of peace. Dalaw-dala mo kahit saan ka pumaroon ang gospel of peace. Verse 16, above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. So shield of faith, alam niyo yung shield of faith? Malaking shield yon. Shield of faith, kapag si Satan ay kung ano-ano nilalagay na doubt sa isip mo, shield of faith. Para hindi ka mabanatan ng mga doubts. Kapag ka ikaw, pinalasok ka ng kaaway ng doubts, darts of doubts. Oo nga, hindi na yata ako mahal ni Lord. Naku, lubog na ako. Siguro hindi na ako ang daming doubts na ilalagay ng kaaway. Shield of faith. Manampalataya ka kahit na ang nakikita mo sa paligid mo, wala ng pag-asa. Shield of faith. Salagin mo ang pinapatama ng kaaway sa'yo. Minsan na-demoralize ka. Tabi-tabi po, pag ikaw, halimbawa, naghahanap ka ng trabaho, and then the devil is trying to put all the negative thoughts in you. Di ba, Kuya Ariel, na pagdaanan mo din yan? Ilang buwan, walang trabaho si Kuya Ariel, pero praise the Lord, binangon siya ni Lord doon at binigyan siya ng magandang trabaho. Are you with me? Yung doubts, nilalagay ng kaaway, wala na yata akong patutunguhan, wala na yata akong pag-asa sa buhay, may sakit ako, hindi na yata ako gagaling, and on, ang dami kong struggle sa buhay. Tapos the devil is trying to put negative thoughts in you. Shield of faith. Amen. Shield of faith. Amen. Shield of faith. Sabi mo sa katabi mo, shield of faith. Kasi napupuno ka na ng doubts, napupuno ka na ng fear, napupuno ka na ng mga negative sa puso mo at sa buhay mo. Shield of faith. Amen. Para yung palaso ng kaaway hindi tumagos sa'yo. Amen. And take, eto na, helmet of salvation. Yun yung ilalagay mo sa ulo mo, helmet of salvation. Dahil po, kailangan protektado yung iyong, kumbaga, helmet is protection of the head. At the same time, protection ng mga utak natin. Kasi utak natin kung ano-anong inilalagay din ng kaaway na negative thoughts. But when you have the helmet of salvation, amen, kumbaga, talsik-talsik kung ano yung mga pinapadala ng kaaway na negative sa buhay mo. Are you with me? Whether ang target ni Satan puso mo, may breastplate of righteousness, may shield of faith ka, yung utak mo, pupuntiryahin ng demonyo, may helmet of salvation ka, kaligtasan sa nasa iyo, at the same time kasama na naproprotektahan yung utak, yung utak mo, yung tenga mo, yung mga pakikinig mo sa mga maling bulong ng kaaway. Are you with me? And finally, the sword of the Spirit, which is the word of God. Amen. Yung
yung naalala ko yung bata ko, yung Zorro, ganun. Meron siyang espada, tapos, alam niyo yun, tayo ay anak ng Diyos, meron tayong kanya-kanyang espada. Amen! And this is the Word of God. Hindi mo bibilhin. Bibili ka ng Bible, literal na Bible, but I want you to know, the Word of God is written in your heart, na may memorize mo ang verses sa Bible, ine-embrace mo ang salita ni Lord sa puso mo, yan ang sword of the Spirit. Kapag si Satan umaatake na sa'yo, it is written, sabi ni Jesus Christ nung siya ay tinukso ni Satan sa kanya after na nag-fasting siya. It is written, it is written. Meron kang panalag sa demonyo, meron kang sword of the Spirit. It is written in the Bible. Ganito, ganito. Iko-quote mo yan. Kapag si Satan may ginagawa na sa buhay mo, binubulungan ka na, sasabihin, in Jesus' name, sinabi ng salita ng Diyos, I am fearfully and beautifully made by God. Kasi pagka nilalagyan ka na ng negative thoughts ng kaaway, na wala ka ng silbi sa mundong ito, hindi ka loved, wala kang value, no. Satan, sabi sa Bible, I am fearfully and wonderfully made by God. Kapag may negative thoughts na inilalagay sa buhay mo, i-rebuke mo na yon, i-negate mo na yon, in Jesus' name, hindi ako papayag. Amen. Huwag kang nakikinig lang ng nakikinig dun sa mga naririnig mo, and then you internalize, oo nga no, ganito ako, oo nga no. No way. That's the lies and deception of the enemy at hindi tayo papayag. Nagkakaintindihan tayo? So, 6 lang po yung armor of God. Ulitin natin review. Belt of truth. Sorry, hindi ko nalagay ang picture para makita nyo sana. Belt of truth, breastplate of righteousness, boots prepared to share the gospel of peace, shield of faith, helmet of salvation, and sword of the Spirit. Dapat memoryado mo yan. Pag mag-pray ka, suot mo yan. Amen. Meron tayo. Bakit? May digma ang nagaganap. Hindi lang pa cutie-cutie pie tayo sa church. Kapag a-attend tayo sa church, maganda tayo, guwapo, pero may labanang nagaganap. Amen. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplications for all the saints. Tayo'y lagi praying always. Sabi mo, praying always. Kamusta ang prayer life mo, kapatid? Kamusta ang prayer life mo, kapatid? Nagpipray ka lang ba kung may pangangailangan ka? Nagpipray ka lang. O, Pastora, hindi ko talaga magawang mag-pray, kaya nagsisend na lang ako. Pakipag-pray mo na lang ako, Pastora. Hindi ko talaga kayang mag-pray. You need to pray as well. Hindi lang this church is a prayerful church. Amen po ba? Because we cannot fight our own battles. We need Jesus in our lives. Kaya po, ang church na to ay founded sa prayers po. Prayer and fasting, bago nag-start ang JCSGO, nag-prayer and fasting po yung mga nag-establish ng JCSGO. They ask God for the direction. So this church is born in the heart of the Father. And yours truly, when I was young, favorite gathering is prayer meeting. Bata pa po ako, nag-a-attend ako sa prayer meeting. Elementary pa lang ako, pag sabi ng pastora namin sa Pilipinas, pinsan ko, prayer and fasting tayo, overnight prayer tayo, nandun ako, gustong-gusto ko. There are times pag prayer conference, ako ang pinakabata, I was there, 11 years old, 12 years old, prayer meeting ang gustong-gusto kong daluhan. Kahit na anong event natin, kung may prayer meeting, nandito pa rin ako. Nag-e-excuse lang ako once in a while, but I make sure I am present in the prayer meeting because I cannot stand here effectively, powerfully without prayers. Amen. So prayer is essential in our lives. Amen. Praying always with all prayer and supplications in the Spirit. If you know how to speak in tongues, I encourage you, pray. Amen. Being watchful to this end. Watchful. Sabi mo, watchful. Ang topic pala natin, being watchful. Amen. Being watchful. At yun din po ang battle cry ng JCSGO sa 2025. Kung narinig nyo yung kanta natin kanina, kinreate po yung kanta natin bandang November, December 2024, bago pumasok ang 2025. And it was very prophetic when it was being given to our leadership sa Pilipinas at
pinapakanta sa atin. Kaya nga pinapakanta ko sa inyo. Sabing ganun sa kanta, digma ay magaganap, tayo ay magmatyag. Ano? Magbantay. Nakalimutan ko yung mga lyrics. Basta napaka-importante na di tayo matitinag, tayo magmamatsyag. Salamat po PPT, salamat sa media team, pagpalain kayo ni Lord. Digma ay magaganap, tayo ay magbantay, huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Woo! Hallelujah! Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Tinagalog lang itong English na sinasabi ko, praying always. With all prayer and supplication in the Spirit. This year is a year of prayers. Etong taon na to, mananalangin kang walang humpay. Kaya kapatid, bakit ka nangihina sa iyong spiritual na buhay? Kumusta naman ang prayer life mo, kapatid? Amen po ba? Tignan mo nga yung katabi mo, kumusta yung prayer life mo, kapatid? Kumusta ka? Nananalangin? Are you still praying? Are you prayerful? Ikaw nakakaalam, and the answer is in your heart. Kasi hindi ko alam, hindi kita mahuhusgahan. Amen. Hindi ko naman pwedeng sabihin, ikaw hindi ka nananalangin. Nakakahiya yun kay Lord. Si Lord nakakaalam. So ikaw nakakaalam ng lagay ng puso mo, kamusta ang prayers mo. At saka prayer for the saints. Dapat pinagpipray mo din ang buong church. Alam nyo, kung makikita nyo, makinig kayo maigi, prayer meeting every Wednesday. Nako, PPT, pwede nyo bang i-project yung prayer natin, yung prayer for all JCSGO? Kalkalin mo nga dyan, ipakita mo. Total, natulungan mo naman ako kanina. Meron tayong prayer particularly on a Wednesday. We're praying for all members of JCSGO. May template kami dyan. So kung mahanap nila, ipa-project nila. But then, we are serious. Ayan na, nakaka-bless talaga ang media team. Katulungan ko sila. Ayan yung mga prayer natin, prayer points, tapos yung prayer for the JCSGO para makita ninyo. At isama na rin natin ngayon, i-declare natin yung declaration natin. Next slide. Meron tayo dyang slide na prayer. Ayan. Every Wednesday, ito yung prayer namin sa buong church. Prayer and declaration to all members of JCSGO Bahrain family. Sige, banggitin natin, sabay-sabay tayo. Salvation, good health, divine protection, financial provision and breakthroughs, wisdom and guidance of all family members and relatives. Blessings to all new members of the church and care group leaders and members. Every Wednesday yan, pinagpipray natin yan. Because our heart beats for every member of the church. Kaya bago ka lang, kaya kaka-attend mo pa lang, we are declaring this. Salamat, kapatid. Tuloy natin. Naiintindihan nyo ba? Mahal kayo dito sa church. Amen. Ezekiel chapter 3, 17 to 19. Eto naman, ikaw ay watchman, tinawag ka ng Panginoon. Amen. This might be for the house of Israel, but let us read as well. Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel. Therefore, hear a word from my mouth and give them warning from me. When I say to the wicked, you shall surely die, and you give him no warning, nor speak to warn the wicked from his wicked way to save his life, that same wicked man shall die in his iniquity, but his blood I will require at your hand. Makinig kayo maigi. Ito yung binigay na napaka-importanting kumbaga warning sa isang watchman. Napakalaki ng responsibilidad ng watchman. Pag sinabi daw ng Panginoon na sa isang wicked person na iwa-warning mo siya, sabihin mo na kapag hindi siya huminto sa kanyang wicked ways, mapapahamak siya. Ngayon, kapag ang watchman, hindi niya sinabihan yung tao na yon, mamamatay yung wicked at nasa ulo ng watchman yung blood nung namatay. Ibig sabihin, pananagutan mo kasi sabi ni Lord, warningan mo, pero hindi mo winarningan. Are you with me? Si pastora po, watchman. Kapag ka ikaw, natawag ka sa pastor's office, wag naman na mangyari pero kapag ka nakausap ka sa pastor's office or tinawag ka, winarningan ka,
Dahil ginagawa ko lang ang part ko bilang watchman. Ngayon kapag tinanggap mo yung warning, praise the Lord, magbabago ka. Pero pag hindi mo tinanggap yung warning, wala na sa kamay ko ang buhay mo. Ano man ang gawin mo, malaya ako, nagawa ko yung pinapagawa ng Panginoon sa akin. I already spoke to you, I shared with you kung ano yung pinapabago ng Panginoon. Naiintindihan ninyo? Pero sabi niya ganun dito, that same wicked man shall die in his iniquity, but his blood I will require at your hand, kapag hindi mo sinabihan. Yet, if you warn the wicked, and he does not turn from his wickedness, nor from his wicked way, he shall die in his iniquity, but you have delivered your soul. Pero ikaw, naligtas ka. Bakit? Sinabihan mo pero hindi nagbago Care group leaders, napakahalaga ninyo. Bakit? You are watchmen sa mga taong inaalagaan ninyo. Kapag winarningan nyo sila at sumunod sila sa inyo, napabuti sila. Pero kapag hindi nila sinunod yung sinasabi ninyo, pananagutan na nila yon. But you've done your part. Amen po ba? Amen po ba mga care groups? Care group leaders, amen. Napakahalaga ninyo, napakahalaga ng inyong mga buhay. Ibang chapter naman, Ezekiel pa din. Amen. Basahin po natin. Again, the word of the Lord came to me, saying, Son of man, speak to the children of your people and say to them, when I bring the sword upon a land, and the people of the land take a man from their territory and make him their watchman. Ito naman, kapag meron daw silang kinuha na watchman, and when he sees the sword coming upon the land, if he blows the trumpet and warns the people, then whoever hears the sound of the trumpet and does not take warning, if the sword comes and takes him away, his blood shall be on his head. Eto na, kapag kumuha daw ang isang, halimbawa sa Israel, kumuha sila ng watchman, at kapag nakita niya andyan ng sword, kasi watchman nasa mataas na lugar, nakikita niya yung parating na kalaban. So kapag nakita niya na parating na yung sword, tot, meron na siyang warning. Ibig sabihin yung mga tao, alam na nila yon. Kumbaga dito sa Bahrain, may siren, may sirena nung nakaraan, di ba? Para asikasuhin ninyo, takbo kayo sa bahay ninyo, may warning para mag-ayos tayo. Kapag nag-blow siya ng trumpet, nagawa niya yung parte niya. Pero kapag nakita niya na may paparating na kalaban, may sword parating para atakihin ng lupa, at yung watchman na pinili nila ay hindi nag-blow ng trumpet, pananagutan niya yun. Kasi ang buong bansa ay hindi maliligtas kasi hindi siya nag-blow ng trumpet. Kapatid, makinig kayo maigi. You are watchmen. Verse 5, tuloy natin. He heard the sound of the trumpet, but did not take warning. His blood shall be upon himself. But he who takes warning will save his life. But if the watchman sees the sword coming and does not blow the trumpet, and the people are warned, and the sword comes and takes any person from among them, he is taken away in his iniquity, but his blood I will require of the watchman's hand. Amen. So, mahaba to Sabi niya ganon. So you, O son of man, I have made you a watchman for the house of Israel. Therefore, you shall hear a word from my mouth and warn them for me. When I say to the wicked, O wicked man, you shall surely die. You do not speak to warn the wicked from his way. That wicked man shall die. Ba't parang naulit na ako? Tama pa ba ako? That wicked man shall die in his iniquity, but his blood I will require at your hand. Nevertheless, if you warn the wicked to turn from his way, and he does not turn from his way, he shall die in his iniquity, but you have delivered your soul. Ayun nga, ano lang din, dalawa lang ang pinakitang senaryo. Kapag winarningan mo, na-save mo yung sarili mo. Kapag hindi mo winarningan, nasa ulo mo yung soul ng tao. Naiintindihan nyo? Watchman tayo. Ang JCSGO, dineclare nila sa battle cry nila. Tayo na JCSGO, dineclare natin, we are watchmen. We are watchmen. So kung ikaw nandito ka ngayon, I'm telling you, you are watchman. You are watchman. Ibig sabihin ng watchman, nagbabantay, nagmamatyag, nananalangin ng walang humpay. Hallelujah. Amen po ba? Nagkakaintindihan tayo? Hallelujah. Praise the Lord.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Few more verses. Psalms 127 verse 1. Unless the Lord builds the house, they labor in vain who built it. Unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. Si Lord pa din ang masusunod. Amen. Kung tayo po, we build the house on sa sarili nating diskarte, walang patutunguhan yan. Still, we need God to build the house. Amen. Kumbaga, ikonsulta natin sa mga mag-asawa, kung hindi si Lord ang nasa gitna ng relationship ninyo, mawawasak ang relationship. Kailangan talaga si Lord ang nasa foundation. Amen. Unless the Lord builds the house, sila na nagli-labor. Ito, sinabi ko tong verse na to kung natatandaan ni Alex at ni Mara nung wedding nila. Ito yung verse na sinabi ko. We were in Heed nung I was given the chance to share something. Ano ang maipapayo mo? Ito yung pinayo ko na si Lord ang maging very foundation ng relationship ninyo. Amen. At ito yung mga verses na sinasabi ko kapag nagka-counseling ako sa mga mag-asawa. Kasi what is best that I can give you is making God the very, siya yung pinaka-foundation ng relationship. Unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. Alam niyo, si Lord pa din ang pagkatiwalaan natin, even as we pray kanina sa nation, we entrust God ang bansa natin. Hallelujah. Kasi kahit na sinong watchman, kapag hindi si Lord ang kinoconsider ng watchman na yun, may sarili siyang diskarte. Pero may the Lord continue to guide even our people sa bansang Pilipinas. Wala tayo doon, hindi natin alam mga kaguluhan. Hindi ko nga alam kung ano nangyayari sa bansang Pilipinas. Literally, hindi masyado ako updated. Dahil recently ang pinapanood ko yung nangyayari sa US naman, the revival that is happening. The death of Charlie Kirk has brought a lot of beautiful stories of revival. So parang ang utak ko nasa US ako yung utak ko nasa US, and I was watching so many revival meetings after meetings, ang daming nangyayari, and I praise God, amen, for that thing na nangyayari. So, US has been stirred up with revival. Ngayon, ang bansa naman natin, listen to me carefully. Bago magkaroon ng revival, nagkakaroon muna ng chaotic situation. Bakit? Kasi yung mga tao, bending their knees in prayer, crying out for something sa nation. So, it humbles the heart of people, lalo na sa bansang Pilipinas. Churches are doing their prayer vigil para sa bansang Pilipinas. And so nag-stir up ng fire and revival sa bansa. Magulo sa labas, pero God is raising up intercessors, building intercessors to the nations, to the nation of the Philippines. So maggugulat na lang tayo. Let us continue, magbantay tayo araw-araw. Makikita nyo ang susunod na gagawin ng Panginoon sa bansang Pilipinas. Hindi na yung rallying at picketing at kung ano-ano nagbabato at kung ano-anong nagva-vandalize sila sa bansang Pilipinas. We will see churches arising. Ang mga kabataan naman, godly heart, mga may puso para sa bansang Pilipinas, they will march peacefully at cry out and pray. Kumbaga, prayer march naman ang gagawin nila sa bansang Pilipinas. And we are seeing that Satan is a defeated foe. Kung ano man na nakikita natin na pangit, hindi yun ang totoong kwento. There is a supernatural stirring up of spiritual people crying out, battling the demonic and the oppression na nagaganap sa bansang Pilipinas. As I speak, I prophesy, I decree and I declare ang mga gagawin ng Panginoon sa bansang Pilipinas. Because I love my Philippines. I am a very patriotic person. Mahal na mahal ko ang bansang Pilipinas. Tayo ay Pinoy, Pilipino, Pino na, pili na, Pino pa. We are Filipinos. And whenever people ask me, where are you from? I'm from the Philippines. Amen. I'm from the Philippines. Proud to be a Filipino because there's so much prophecy spoken for the Philippines. Philippines is the food basket of Asia, sabing ganon. Ngayon, yung mga agriculture natin, na dadaig na tayo ng mga bansang mas modern, may Japan, nag-aral lang sila sa atin, nag-aral lang sila sa Los Baños, yung mga ibang bansa sa paligid natin, inaral nila yung agriculture natin. Ngayon, tinatalo na nila ang agriculture natin. But time will come, Philippines still the food basket of Asia. Hallelujah. Firebrands.
Sabing gano'n ni Cindy Jacobs na ang mga kabataan will be firebrands. Ibig sabihin, they will arise sa mga kabataan sa bansang Pilipinas and God will be using them. We will be the jumping board of the gospel. Philippines is the jumping board of the gospel. Missionaries from the Philippines are being sent out to the nations. OFWs tayo, saan mang bansa, puntahan mo, may Pilipino. Amen. Ngayon, ang dami ka na makikitang vlogs kung saan-saan. May vlogger na sa Alaska, may Greenland, may yung mga lugar na hindi mo ine-expect. Sa Africa, may mga Filipino sa iba't ibang lugar. May Zimbabwe, Mozambique, may mga nakaka-vlog sila. Makita mo, oh, Pilipino. Ang dami Pilipino, they're scattered all over the globe. And may the Lord use them mightily, that Christian values instilled in their hearts be used by God, and that we will literally go into the world and preach the gospel. Bakit? We are missionaries to the nation. Philippines is the jumping board of the gospel. Filipinos has a high percentage of literacy. Magsalita ng English ang Filipino. Pumunta ang mga banyaga sa Pilipinas, magaling magsalita ng English ang Filipinos. Punta ka sa ibang bansa, pahirapan. We were in Thailand, ang hirap makipag-usap sa mga tao kasi wala sila. Bibihira yung mga kausap kong Inglesero. Pero they speak their language. Ngayon, paano ka makikicommunicate? Bigay nila ang telepono nila sa'yo. Magsasalita ka ng English and then kukunin nila, papakinggan nila ganun ang communication sa ibang bansa. And praise the Lord, ang Filipinos, they have the tongue. Amen. Amen po ba? Proud Filipino. Amen. Hallelujah. Gagamitin ni Lord ang Philippines as a jumping board of the gospel. Kaya si Satan, pilit niyang ginugulo ang bansang Pilipinas. Pilit niyang masyadong minimess up niya ang bansang Pilipinas. Pero the Philippines is still beloved by God at gagamitin ni Lord ang bansang Pilipinas para ang buong mundo ay makakilala sa Panginoon. And you are one. You are one. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. 2 Chronicles 20:17, you will not need to fight in this battle. Position yourselves. Stand still and see the salvation of the Lord who is with you, O Judah and Jerusalem. Do not fear or be dismayed. Tomorrow, go out against them, for the Lord is with you. Ito'y salita ni Lord sa mga Israelitas in 2 Chronicles, pero I want to take it and apply it sa buhay natin. You will not fight your battles. Hallelujah. You will not need to fight in this battle. Alam niyo yung battle natin, sa totoo lang hindi natin kayang i-fight. God will fight for you. Amen. Anong gagawin mo? Position yourself. Position yourself. Amen. Put on the whole armor of God. Tapos nandun ka lang dahil the Lord is gonna fight for you. Amen. Hallelujah. See the salvation of the Lord. Alam nyo, minsan, naa-amaze ka. Hindi ka pa gumagawa, pero you had the right heart. Nagpe-pray ka pa lang, mamaya-maya, the battle is the Lord's. Tapos na pala ang laban. Tapos na ang boxing. Panalo ka na. Hallelujah. Woo! Praise the Lord. Do not fear or be dismayed. Tomorrow, go out against them, for the Lord is with you. Pumosisyon ka. Gawin mo yung kaya mong gawin, but God will do the miraculous. Hallelujah! Hallelujah! Amen! May nakakaintindi ba? Naiintindihan ba natin? Praise the Lord! Tumayo tayong lahat sa presensya ng Panginoon. James 4 verse 7. Importante to. As I close, therefore, submit to God. Resist the devil and he will flee from you. Church, anong gagawin mo muna? Submit to God. Hindi ka pwedeng manalo na hindi ka nagsasubmit sa Panginoon. Submit to God. Then anong gagawin mo? Resist the devil. Satan, out! Palalayasin mong demonyo. And natatakot pa, kumakaripas pa ng takbo because you have the authority, because God is with you, because you submitted to the power of God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Church, nagkakaintindihan ba tayo? Nagkakaintindihan ba tayo, church? You belong to a winning team.
Because Jesus is the captain of the host. He won more than 2,000 years ago. He won the battle. Satan is a defeated foe. Oh, hallelujah. Oh, rabasika tarabashanda rabakaya. Come on, church. Position yourself, church. Wag kang tatakot-takot, wag kang nawawalan ng pag-asa, wag kang lulugo-lugo ang iyong braso, ang iyong shoulders. Position yourself. Tayo ay kabilang sa triumphal procession ng Panginoon. He is the captain of the host. He is victorious. Hallelujah. And the God that we're serving has won it all. Jesus won it all. Wala kang dapat ikatakot. Hallelujah. Come on, church. Open your mouth and talk to God. Pagkakataon mo itong manalangin. Pagkakataon mo ito na kausapin si Lord. Humingi ng tawad kung namaliit mo ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Marami kang negative na nasasabi mo, even sa sarili mo. Marami kang self-pity. Marami kang mga ina-address mo o tinatanggap mo lahat ng negative thoughts na inilalagay ng kaaway. And you ended up with negative thoughts in your mind right now. Iwaksi mo lahat ng negativity na napasok sa isip mo at puso mo. Shake it off, shake it off. Because this is not what God wants you to hear and meditate. Kung meron kang i-meditate, kapatid, meditate the Word of God because it is powerful. Shake off any negative lies and deception of the enemy. He is defeated. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And kapatid, hindi aksidente na nandito ka. All eyes closed. Kung ikaw, kapatid, meron kang pinagdadaanan sa buhay mo and you just want to be delivered, I invite you to come in front and we will pray for you. Huwag kang matakot, kapatid. If there's so many thoughts racing, nag-uunahan sila sa utak mo, you cannot, wala kang magawa. Parang feeling mo you're being overwhelmed, nalulunod ka dun sa mga thoughts na yon. We are here for you. We love you. I invite you to come over sa harapan and we will pray for you. Because the Lord wants you to be delivered. Oh, hallelujah. Mga care group leaders, I encourage you to be on assistance with me. But I invite you, kapatid, come in front. Huwag kang mahiya if you're struggling right now. And this word is for you. And the Lord loves you so much that He allowed you to hear this message para ikaw ay tanggalin sa sitwasyon na kinalalagyan mo ngayon, na punong-puno ng, parang you're filled with darkness, na yung kadiliman ay kumukubabaw. Everywhere you go, you look your eyes onto each corner, puro negative ang nakikita mo. I want you to come forward and we will pray for you. Yes, kapatid. Come. Come, kapatid. I encourage you to come. Huwag kang mahiya, all eyes closed. Hindi natin papakalmanan or we don't mind these people in front. We have our own battles, but they decided to come forward to be prayed over, and the Lord will meet you at the point of your needs. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Kayo mga nasa likod, continue to pray for yourself and for these people in front. Because the Lord is going to deliver all these negative thoughts. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Sige po. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po. And I ask one of the music team to just worship the Lord. Lead us in worship. Siguro awitin natin yung Holy Forever. Let's just worship the Lord and allow the Holy Spirit to move in this place. Allow God to
have His way and pour out His power. Pour out His comfort sa mga kapatiran na nasa harapan. Sige po. And I'm gonna pray with you and pray for you. Mga care group leaders, samahan niyo po ako mga kababaihan, assists. Hallelujah, para tagasalo if ever. Hallelujah. Before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, we'll sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you bear His name, we'll sing the song forever to the Lamb. Oh, we'll sing the song forever and amen, and the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to
Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creation cry, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever.
and the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always
Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po, let's worship the Lord in the beauty of His holiness. In the presence of God, nare-realize natin, Lord, patawad, naging makasalanan ako, I've involved or indulged myself in so many works of the enemy, and here I am right now. I ask for forgiveness because I can't stand your holy presence. You are so holy, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sige po, salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Amen. So, let us just take the opportunity kung ikaw, kapatid, ay bago ka lang nakadalo and you're longing for a relationship. Pero yung relationship na yon na hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan, hindi ka ibebetray. I'm telling you, there is one relationship na pwede mong pasukin. It's a relationship. It's a love relationship with the Lord Jesus Christ. Kapatid, kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon sa puso mo bilang iyong Diyos at sariling tagapagligtas, ikaw na nanunood, maaring naglulong ka, your heart is empty, feeling mo walang direksyon ng buhay mo because may isang relationship na magpupuno sa'yo and walang iba kundi ang relationship sa Panginoong Jesus. So kapatid, kung ikaw yon, sumunod ka sa maiksing panalangin ito. Tanggapin mo ang Panginoong Jesus sa puso mo bilang iyong Diyos, tagapagligtas at hari ng buhay mo. Sige po tayo yumuko, manalangin, at kung ikaw ito, sunod ka sa panalangin. Panginoong Jesus, sa oras na ito, ako'y nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga pagkakasala. Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking puso, sa aking buhay, bilang aking Diyos at sariling tagapagligtas. Ikaw na po ang maghari sa aking buhay mula ngayon at magpakailanman. Iyo nga pong isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ikaw po ay nanalangin, I declare na maranasan mo ang presensya ng Panginoon from this day forward, and you found a love relationship who will not betray you, who will not leave you when things are not working well. He is Jesus. Hallelujah! Siya ay Diyos na makapangyarihan, and siya yung kumatok sa puso mo at pinagbuksan mo ang puso mo. And kapatid, welcome to the family of God. Tinataas ka po namin, Panginoon, sa aming kalagitnaan. In Jesus' name we pray. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Woo! Praise the Lord! Makakaupo na po tayo.
Sa pangalan ni Kristo, tayo'y tinatawag upang mabantay, manalangin, mag-alab. Oh, sa bawat sulok ng mundo, ipapahayag kapangyarihan niya, walang makapapantay. Sa pangalan ni Kristo, tayo'y tinatawag upang magbantay, manalangin, mag-alab. Sa bawat sulok ng mundo, ipapahayag kapangyarihan niya, walang makapapantay. Hey! Ba ay magaganap, tayo ay magbantay, huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Digbaan ay magaganap, tayo ay magbantay, huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Kay Kristo Jesus, ika'y magtatagumpay. Sa pangalan ni Kristo, tayo'y tinatawag upang magbantay, manalangin, mag-alab. Sa bawat sulok ng mundo, ipapahayag kapangyarihan niya, walang makapapantay. Hey! Maan ay magaganap, tayo ay magbantay, huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Digbaan ay magaganap, tayo ay magbantay, huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Kay Kristo Jesus, ika'y magtatagumpay. Rich! Mga bansa'y matitig.